And you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Ang ating theme for this July, no, ay Our Journey Together. No, ito po yung paglalakbay na magkakasama ho tayo, no? At ang ating pong topic is about SBCC Prayer House Roadmap. No. Sa ating pong paglalakbay, kailangan ho natin ng mapa. Yan. Sino na ho dito ang minsang nawala papunta ng Maynila? Dapat ang sakyan niya papuntang Maynila, ang sinakyan niya papuntang Ilocos. Diba? Sa tingin nyo, nakarating yon? Hindi. Babalik ulit. No? So, kailangan ho natin ng mapa at ang ating mapa is the Word of God. Amen? Kung alam niyo ho yung kanta kanina, no? Ang sabi niya, mananahan ako sa iyong salita na may katotohanan. Yun ho yung pinaka-mapa ho natin. Siyempre, kapag may mapa, may daan. Sino naman ho ang gagawa ng mapa na walang daan? Tama? Diba? So, ang tanong ho dyan, saan ho tayo papunta? Sagot ng iba, to the moon. Pero ang sa atin ho, nakalagay po dyan sa ating scripture ngayon, yung ating binasa, kung saan ho ang ating pupuntahan. No? So ang tanong ko po, mahalaga po ba para sa inyo na malaman ho kung saan ho tayo papunta? Yan. Ang tanong ko, kasama ka ba roon sa ating pupuntahan? No? Pastor, kasama po ako. Di ba? Pero iba naman ang dinaanan mo. Di ba? Ang tanong ko, excited ka ba na makasama at malaman kung saan papunta ang SBCC Prayer House? Diba? Kung bago ka pa lang sa church, we encourage you na samahan ninyo kami, no? Sa paglalakbay ng iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay dati, sabihin mo sa katabi mo, dati ka ba? Manatili ka. Maging loyal po tayo sa iglesyang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kung ikaw ay nasa ibang lugar naman at mayroon kang non-residence church doon, di ba? Pagpatuloy mo lang yung lakbayin mo, no? Kasi iisa lang naman ang ating destinasyon. Amen. Una-unahan lang 'yan. Sinong gustong mauna? Wala pa naman, no? Wag muna, di ba? Yan. So, kailangan be loyal po tayo. Wag lang kalahati ang ibibigay ho natin. Kailangan malaman din ho natin kung saan tayo papunta. Mahirap kasi kung di mo alam kung saan ang punta ho natin. Diba? Parang niyaya ka ng kaibigan mo, tapos ang suit mo, nakasando ka, yung pala ang punta mo sa Baguio. Kala mo Boracay. No? Naka-summer outfit ka, yun pala, doon ka sa malamig na lugar pumunta. No? Kaya kailangan ho nating maging handa. Sabihin mo sa katabi mo, maghanda ka. O vice versa, maghanda ka rin. So, ang ating pong journey, ang ating pong paglalakbay, start with the end of the journey. Ano ang ibig sabihin nun? Kailangan kapag, o bago pa man natin simulan ang ating paglalakbay, nakikita mo na kung saan ka pupunta. Yun ho yung tinatawag na vision. Diba? Pangitain. Diba? Without vision, sabi niya, the people will perish. Maghihirap ang sinuman kapag walang pangitain. Nang sa ganon, no, tayo makapaghanda kung saan ho tayo pupunta. Mahirap pong magpatay ng bahay. Tama ho ba kung walang plano? Sino dito nagpatay ng bahay? Pagpak di man, pagpakit dyan. Sukat di man, sukat di dyan. Walang plano. Sikaton baligi, baliktad, irami bintana. Sige umanoy. So mahirap po magpatayo ng isang bahay na walang plano. Amen. Di ba? Mahirap ganun din ho. Mahirap makapunta sa isang lugar kung di mo alam kung papaano makakarating doon. No? Kaya mahalaga po sa umagang ito na malaman natin kung saan tayo papunta. And I encourage everyone, no, sa bawat isa sa atin, na sama-sama ho tayo sa ating paglalakbay hanggang sa marating ho natin ang finale ng destination ho natin. Amen? Tapos na po tayo. Offering na ho.
Sa Philippians chapter 1 verse 6, yung pambunga doon natin. Kuya Paulo, Philippians chapter 1 verse 6, tinanong natin ito bago tayo manalangin. Yan, sabi niya, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Pag sinabing natitiyak, sigurado, no? Natitiyak kung ang mabubuting gawang pinasimulan. Ibig sabihin, may sinimulan ang ating Panginoong Diyos sa ating paglalakbay. Amen? At ang sabi niya rito, mabuti yung kanyang sinimulan. No? Yung kanyang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo, no, ng Diyos ay kanyang lulubusin, no, o tatapusin o gaganapin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, sure ito. May kasiguraduhan yung ating paglalakbay. Amen? Diba? So ang message point ho natin, dahil si Kristo, ang ulo po ng kanyang iglesia, ang SBCC Prayer House dapat ay patungo sa nais ng ating Panginoong Jesucristo na ating lakbayin. Amen? Hindi dapat tayo lilihis, hindi hahanap ng ibang pupuntahan, hindi tayo mag-iimbento. We will go wherever Christ wants us to go. Amen? Diba? So let us focus, no, sa mga gawaing ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. No? So as we continue, habang nagpapatuloy tayo sa ating journey, no, kailangan masaliksik din ho natin yung ating pag-aaralan sa umagang ito. 3 bagay ho yung ating susuriin. Una, ang kanyang plano o ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Pangalawa, ang kanyang plano sa paglago ng kanyang iglesia. Pangatlo, ang kanyang layunin sa kanyang iglesia. Sa sino man hong nag-take down, mayroon ho tayong PowerPoint na sagana nun, Kuya Paulo. Let us pray. Manaming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kami po'y tinipon mo sa iyong biyaya, kami po'y nagkasama-sama. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong salita na inihanda mo sa umagang ito na aming maging nourishment sa ating spiritual na buhay. Naway pagpalain niyo po kami ng kaunawaan ng gagaling sa iyo sapagkat may limitasyon po ang aming pangunawa. Subalit ang iyong pangunawa na galing sa iyo, Panginoong Diyos, na inyong ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu sa amin ay tunay na walang limitasyon. Kaya pinagkakatiwala po namin ang iyong salita, Panginoong Diyos, na ito'y magbago sa aming buhay, ma-transform yung aming kaisipan, ang aming puso at ang aming pamumuhay, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan. Unahin na natin. 3 bagay na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia. Suriin po natin ito. Una, ang kanyang kaloob sa kanyang iglesia. Makikita ho natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista at ang iba'y pastor o guro sa ibang translation. No? Sa original na King James, o guro. Diba? Pero ang sabi niya ho rito, at guro. No? Meron hong ibinigay sa ating paglalakbay ho, no? Ang kanyang iglesia, tayo ay kanyang pinagkalooban ng iba't ibang klase ng kaloob, gift, di ba? Ngayon titignan ho natin yung una, binigyan ng kasangkapan upang tayo'y magsanay. Pag sinabing kasangkapan, ito hindi tumutukoy sa isang gamit, no, kundi ito ay tumutukoy doon sa tao na gagamitin ng ating Panginoong Diyos para magsanay. Amen. Sino kaya yung mga taong iyon? Sabi niya dito, binigyan ho tayo ng iba't ibang klase ng kaloob. Balikan ho natin, Kuya Paulo. Una, apostol, propeta, ibanghilista, pastor, at guro. Ang tanong ko, mayroon pa hubang apostol ngayon sa kasalukuyan? Propeta. Araya may makakanang na future. Diba? Ibanghilista, arayara may nahayo, di ba? Yaman i-evangelize.
No? At ang iba'y pastor at guro. Pero alam nyo ba na ang lahat ng iyan, no, ay inilagay sa iisa lang. No? Pastor at guro. No? Yan na ho yung kwan ngayon, yung mga kaloob na nagagamit sa loob ng kanyang iglesia. Ang tanong dyan, ano ba talaga ang dapat natin gawin sa church? Pastor, magsimba lang po ba? Tapos uuwi na? Hindi, pag may merienda, hindi magmerienda. No? So, ang goal lang ba ng church ay para magparami? Or may mas malalim pang dahilan? Kung titignan ho natin, mayroon ho tayong iba't ibang kaloob na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng iglesia. Anong ibig sabihin nito? Mayroon po bang katuruan dito na kung tayo mag-a-agree, pastors are gift from God to the church. Agree po ba kayo doon? Ang mga pastor daw, no, o sino mang may kaloob, di ba, ay regalo galing sa Diyos. Kaya mayroong mga pinapatatak diyan. Pastors are gift from God. Therefore, give your tithes and offering to your pastor. So, mayroon bang ganon? Agree ba kayo doon? Saan pastor? Doon sa pagbibigay ng tithes? Pastors are gift from God to the church. Agree ba kayo? Ang gift daw ng church ay si pastor. Ang gift daw ng SBCC Prayer House ng Diyos ay si Pastor Luis, si Pastor Noel, sa Rawis daw si Pastor Junior. Sa Lurin si Pastor James. Sa Agoo si Pastor Salde. Tunay nga ba na ang pastor ay gift ng ating Panginoong Diyos? O ang gift ng ating Panginoong Diyos sa kanyang iglesia ay si Kristo, not the pastor? Hindi po kami gift. Ang pinaka-gift ng ating Panginoong Diyos is not the pastor. That is Jesus Christ. Amen? Hindi po kami. Ang pastors po ay binigyan ng gift. Hindi ho gift si pastor. Baliktad ho yun. No? Binigyan ng gift si Tatay Luis. No? Gift sa pagpapastor. Hindi ho si Tatay Luis ay regalo ng Diyos sa church. Kundi si Tatay Luis ay binigyan ng gift para makapagpastor. Amen? Diba? Yun ho yung kwan doon. So, hindi po ako agree kung sasabihin kami ay sasabihin gift sa kanyang iglesia. No. Iisa lamang po yung gift. No? Makiniraman na eh. Late kila, Kasaralay Church. Yung kayo. Engineer, mampapasalo yung engineer. Woo! Di ba? Hindi po ang pastors ang mga gift ng church, kundi may isang gift lang ho sa iglesia. Yun ay si Kristo. Jesus is the only gift for the church. Pastors are co-workers. Amen? Katuwang, manager, steward, and shepherd. Diba? Amen. Diba? So, ang Ephesians chapter 4, verse 11 ay hindi po tumutukoy sa salitang karismata. No? Ito po yung pag sinabing karismata, tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Diba? Pag sinabing karismata, ito po yung mga tumutukoy sa kaloob, katulad ng speaking in tongues, healing, deliverance. Alam mo yung deliverance, may mampalayas na mo yun, lumayas ka masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Yun ho yung mga ibang gift. Mayroon daw gift of tongues, mayroong healing. Ito yung tinatawag na karismata. No? Yung tinutukoy ho sa Ephesians chapter 4 verse 11 is hindi po karismata. No? Ito po ay functional gifts. These are gifts para magsanay ito sa mga tao. Ito ay mga tao sa loob ng iglesia na magsasanay ho sa atin. No? Ang sabi niya, nagbigay siya ng kaloob sa ilan. So, hindi ho lahat binigyan ng kaloob.
na magpastor. Binigyan ng kaloob na magturo. So maliwanag ho ngayon sa umagang ito na hindi sino mang pastor ang gift sa iglesia, kundi binigyan ng gift ang isang tao sa pagpapastor. Kaya naging pastor si Pastor Noel dahil binigyan siya ng kaloob na magpastor. Amen? Sabi ng iba, sana all. Mayroon din kaming gift na ganyan. Tuloy, sasabihin ko po sa inyo, hindi lamang po kaming mga pastor, di ba, ang may gift na ganyan. Kasi alam niyo ho ba na napakalaki ang aming pananagutan sa Diyos sa aming pagtuturo. Kapag mali ang aming pagtuturo, no, pagsasalita at gawa, nako, pananagutan ho namin yan ng malaki sa Panginoon. Kaya mahirap po ang magpastor. Di ba? Malaki ho ang pananagutan ng isang pastor. Ang question, Pastor, kami po ba'y may gift po? Opo, mayroon din po kayong mga gift, kapatid. Sa Romans 12, tignan ho natin, verse 6 to 9. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Meron daw tayong iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. No? Saan galing daw ho yung ating mga kaloob? Kagandahan ng loob ng Diyos. No? Hindi dahil sa magaling ka or expert ka, kundi ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Yun ho yung sinasabi diyan. Sa verse 7 naman, kung paglilingkod, service ho ito, no? Ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kung pagtuturo naman, kung tumanggap ho tayo ng pagtuturo, no? Magturo ka, no? Sabi niya rito, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Kung ikaw ay nabigyan ng kaloob ng pagtuturo, magturo ka. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Encourager iya. No? Ayaw may gano'n dadakal na pandadalan to. Ad mo nabidbid, ya dakadakal na problema to. Nabati ka abay mo. Nabidbid mo. Ay, ad mo yan nabidbid. Loblabat ni Jed Gate. Aka-smile na. Amunta, pero may manay pandadalanan to. Di ba? Arayara ma-encourager. Tapos mani-encourage siya, alyon sa may ikumpara to may arum yato. Diba? No ande, manistik di mad salita na Diyos siya katawan doon sa Word of God. Kaya mo yan kapatid, hindi lahat ng tao ay nakaranas na ng ganyan. That is common to men, di ba? Pero tandaan mo, ang Diyos ay tapat, di ba? At hindi kanya hahayang subukin ang higit sa iyong kakayanan. Yung mga salita ng Diyos. Kung yun ang kaloob mo, magpalakas ka ng loob. Magbigay kayo. Kung ang kaloob mo ay pagbibigay, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, leadership ya, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So ang mga ito ay mabuti. Mga kanya-kanyang kaloob. Oo, hindi lamang pastor. No? Kayo rin mga kapatid. Mayroon din. No? Sabi niya sa Ephesians 4, verse 7. Balikin natin, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Mayroon pala tayong sukatan. At ang sukatan na yon ay ayon kay Kristo. No? Hindi mo pwedeng kunin lahat. No? Yung gift na yan. Kasi may sukat ka lang. No? Bago ibigay yan sa'yo, nasukat ka na. No? Bago ipagkaloob yan ng ating Panginoong Diyos, alam na niya kung kakayanin mo ito o hindi. Di ba? So, ang sabi niya, binibigyan kayo ng kaloob ayon sa inyong pananampalataya. Diba? Amen. So, bakit pastor siya? Ang dami. Diba? Ang daming gift sa kanya. Ang dami niyang kayang gawin.
Diba? Hindi lamang siya taga-tahi. Diba? Hindi lamang siya electrician. Kabat yun naman. Hindi lamang siya carpentry. Diba? Marunong pa siyang apostolate. Tapos marunong na yung kalab na mangga. Dakal lagip to, pastor. Tama na eh. Ako lang babaga, pakalabon yung mangga. Diba? Dadakal na gift to, pastor. Agin siya kay saksa kayo eh. Ang tigip mo, nirong. Diba? Diba? So, lahat tayo may gift. No? Kung yun ay gift mo, ayon yan kasi sa kakayanang ibinigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kayang i-accommodate sa iyong sarili. Diba? O i-apply. Kasi masasayang lang yun. Amen? Diba? Kung binigyan ka niya tapos hindi mo naman gamitin. Halimbawa, binigyan ka niya ng bingwit. Hindi mo naman alam magbingwit. Ano mangyayari sa bingwit? Diba? Panggatong na lang yung kahoy niya. Diba? Binigyan ka na ng kotse. Hindi mo naman alam mag-drive. Wala kang lisensya. Diba? Imbis na magbusina ka, alis kayo tan. Diba? Yeah. Imbis na bigyan ka niya ng bahay, hindi mo nga malinisan yung maliit na bahay. Di ba? Paano ka pa niya pagkakatiwala ng isang malaking bahay? Di ba? Sabi, Lord, gusto ko magtapos. Tamad ka naman mag-aaral. Di ba? Paano ka niya papahintulutan makapagtapos ng pag-aaral? Di ba? Amen? Di ba? Ganun lang yon. Iba kasi yung treats at saka needs. Di ba? Alam ng Panginoong Diyos kung ano yung needs natin, hindi yung treats yung kanyang binibigay sa atin. Amen? So, bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Hindi yung sarili nating measurement. No? Hindi yung sarili nating sukatan, kundi sukatan mismo ng ating Panginoon. Amen? So, tignan natin yung B. Ito po ay talks about serving gift. God gave gift by His grace. Kaya pag sinabi natin by His grace, no limit yan. Diba? Pastor, matanda na po ako. Hindi ko na po yan kakayanin. No? Pastor, bata pa po ako. May gatas pa po ako sa labi. Diba? Baka hindi ko yan kakayanin, Pastor. Ministry na yan, di ba? So, hindi dapat maging hadlang sa buhay, di ba? Trabaho, paano tayo makapaglingkod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kundi yamang ang biyaya ng Panginoon ay yung ating dahilan para makapaglingkod sa Kanya, no? Kailan maglingkod tayo ng may kausayan, kagalakan, at kapakumbabaan. Kasi kung walang biyaya, walang halagaan lahat. Amen? Di ba? Sino ang may gift po dito? Galing kay Lord. Lahat magsabi ng amen. Dito sa kabila, wala kayong gift. Sabi niya rito, hindi nagsisinungaling ang Bible, may gift kayo. Di ba? May gift tayo lahat. Amen. Can I hear amen? Yan. So kung may gift ka, di ba, sabihin mo, thank you Lord. Di ba? Sometimes kasi we don't acknowledge yung gift giver ng ating buhay. Minsan ang hinahanap natin yung spectacular, bongga, di ba? Na give, hindi dapat ganon. Kasi binigyan tayo ng mga kaloob ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So everybody has a gift. Lahat tayo ay may kaloob. Ngayon, tignan natin ngayon kung para saan ang mga kaloob sa kanyang iglesia. Point 2, ang kanyang plano sa paglago ng kanyang iglesia. A, pagsasanay para sa paglilingkod. Equipping for service for the work of God. Diba? Ephesians chapter 4, verse 12a. Sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Hindi niya sinabing inihanda ang ilan, no, para sa paglilingkod. Kundi ang sabi niya dito, lahat. Amen? Hanggang doon sa likod, hanggang sa harap, lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang yung nasa likod at hindi lamang yung nasa harap. Hindi rin yung mga nasa gitna lang ang inihanda ng ating Panginoong Diyos, kundi lahat
no? Ng mga banal ay inihanda niya sa paglilingkod. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang mga banal. Sino ang mga banal dito? Pakitaas yung kamay. Iilan lang tayo. Nako. Tayo'y pinabanal ng ating Panginoong Diyos. Amen? Nang tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo'y pinabanal na niya. Hindi sa ating sariling gawa, kundi doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, tayo'y tinawag na banal. Yan ang description ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. No? So, ano ang gift ng mga pastors? Para sanayin tayo sa gawain ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Gift yan ng pastor. Diba? Mag-mentor. Kung hindi ho ito nagagawa ng pastor, suriin niya yung kanyang sarili kung tinawag nga siya sa pagpapastor. No? So the gift of pastor serve as equippers for the work of service. Inihahanda niya ang mga mananampalataya para sa paglilingkod. Singa umad-irad kyan, nakadbaybay, wala rami naniningnimun kyan, manaayos na ikot da, arami mangalap, di ba? Isalakday dan untan, tapos da itong darami abot-abot, isasagana da, taan nalamot iran mangalap na anipalbangon. So, paano to, no, pinantabal damay, usarin da, bubut-but, wala kasi naala to. Ang gapo. Di ba? Ang gapo naala to. Di ba? Sikaton ayan word, ang kumpara ng Apostol Pablo, at arame fisherman, mending the net. Di ba? Aayos yung darami ikat, tapi ano, walay naala to. Kasi no, panay but-but, walay na alam. Ang gapoy na alam, gano'n sa koy, di ba? So, kailangan inihahanda natin ang bawat isa, inihahanda ng pastor ang sino man. Walang pinipili, dapat lahat. Ito kasi mas gifted to. Kasi nga mas mamarunong iyan ng satanay. Itangkan eh. Itangkan niya, aya ni mamarunong na arapin ko. Diba, alam naman. Diba, sabi nga niya, kung sino yung hindi pinapahalagaan, yun ang pahalagaan mo. Diba? Sa parte ng katawan, kung ano yung hindi nalilinisan, yun ang lagi mong linisan, antuman. Minsan nakakalimutan natin linisan ng tainga, di ba? Kasi tayo lang yun, di ba? Dita naningning, di ba? Di ba? Minsan aray ko, di ba? Minsan nakasapatos ko lang, kasi dita nabitbit, wala datsagmat. Ay, alaba lilupak, nalinisan ko. Di ba? Ande. Di ba? Kung sino yung hindi pinapalag, yun ang pahalagaan, di ba? Yun. Kung yung mahalaga na, mas lalo pang pahalagaan. Diba? Ganun yon. Hindi dapat namimili. Si katon sa youth service, talagang si Pastora, walay proposal to. Isa may ministry sa koy. Diba? Kaya gabay to ni-involve iramay kiyan. Young people at aman na ministry. Pero at nayarin sabay-sabay. Kailangan in-inot. Diba? Bangatan to kayo, no, paano to ipabayagan, may manayayam na lato-lato. Nawalimaan sa ministry. Okay. So, ito. The growth plan of God to His church is to equip everyone. Yun ang kanyang plano para lumago. No? Kanino ka magpapa-equip ngayon? Siyempre, sa iyong pastor. Amen? Kung hindi ka na maharap ng pastor, lapitan mo si pastor. Pastor, gabay kumot na kiyan. O sige, di ba? Kasi alam nyo naman, hindi lamang ho yung ulo. Alam nyo, dalawa ang balikat ng pastor, pero hindi lamang ho yan ang kanyang iniisip. Di ba? Hindi lamang ho yung church ang iniisip niya, pamilya, trabaho, kundi marami ho. Amen. Di ba? So yung mga pastor dito, ang dami ho iniisip niyan. Diba? Kaya minsan, kung hindi ka napansin na pastor, nako, tatampo na ako, hindi ko pinapansin ni pastor. Agalatan natin, tok mapapansin na si pastor, wala nang busy, di ba? Kumusta mo, may pastor mo ka, baka maniilagam mo na. Minsan, mahirap eh. Akin na, tok na papasya rin si pastor. Sika, papasya rin mo yung pastor. Hindi mo, ito. Gano pang kapyan mo labat lang. Diba, yawalay patuttunti. Naupot ko lang sa Sister Silaman, naupot ko lang. Yeah?
So, ganito, the growth plan of God to His church is to equip everyone. Kanino ka magpapa-equip? Sa pastor, kung saan ang iyong church. Tama? Hindi yun sa ibang church. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon ka. Di ba? Minsan ang sinasabi natin, nako, mas magaling pa ako kay pastor magpaliwanag. Di ba? Kaysa sa pastor namin. Di ba? Habang nagpre-preach si pastor, imbis na nakikinig ka, panireklam. Kwentuhan, di ba? May mga side comment. No? Paano ka mai-equip kapag ganon? Isa pakikinig pa lang, hindi mo na magawa. Tama. If we are hesitant to equip, we will not grow. Di ba? Hindi tayo lalago talaga. Ephesians chapter 4, verse 12b. Yeah? Sabi niya, pagsasanay sa paglilingkod para sa ikatitibay ng iglesia. Sabi niya, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya bakit may mga trainings, may paglago, may mentoring, di ba? Para sa yan ikatitibay. Not necessarily in numbers. Hindi ho tinutukoy diyan yung padamihan. Ang sabi niya, para sa ikatitibay. Ahanin mo ang madami kung hindi naman matibay. Doon na tayo sa kakaunti pero solid. Di ba? Buhos yamin. Di ba? Sulit, di ba? Anin natin yung marami kung panay ipa naman. Amen. So hanggang kailan ang pagsasanay? In our strength, napaka-imposible po na makamtan ho natin ito. Imposible na maabot ho natin yung nais ng ating Panginoong Diyos. But this is the vision of Jesus Christ, the head of the church. Amen. Kaya ang pangatlong puntos ho natin, bilis lang to. Ang layunin ni Kristo sa kanyang iglesia. Para sa tao, mahirap ito. Pero para kay Kristo, tapos na ang planong ito. No? Done deal. No? Nakita na niya kung saan patungo ang kanyang iglesia. Unity, maturity, at fullness, yan ang layunin ng Diyos. Pero pastor, ang hirap niyan. Diba? Hirap pong abutin yan, pastor. Not by might, nor by power. Sabi nga, di ba, yung kanto natin, but by the Spirit, says the Lord. Amen? Hindi sa ating sariling lakas o kakayanan kung bakit natin magagawa yan, kundi sa lakas na kaloob ng ating Panginoon. Amen? Ngayon pa lang, no? Isipin na ho natin kung saan ho tayo papunta. Saan na ho ba ang spiritual life ko ngayon? Saan na ako patungo? Sumasabay ba ako sa layunin ng Diyos sa aking buhay? O may sarili akong diskarte o daan? Diba? Kasi mahihirapan po tayo kung walang unity, walang maturity, walang fullness. Yan ho ang layunin ng Diyos. Ngayon pa lang, kung titignan mo, may di nagkakaisa sa church. Diba? Ang buhay ng church, pababa. Pataas. Parang spaghetti. Diba? O minsan naman, paikot-ikot. Pataas. Pababa. Paikot-ikot. Roller coaster. Diba? Minsan ganyan ho ang ating buhay. Yan ho ang church. Yeah. Minsan ang dami. Minsan kakaunti. Diba? Singat sa opening tayo, minsan dakol, minsan daisot. Totoo ba ito, pastor? Totoo yan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag dumating na yung fullness of maturity and unity? Bakit nais ng ating Panginoon na tumibay ang kanyang iglesia? Ephesians chapter 4, verse 11, 16. Tumutukoy ho yan sa mark of progression. Pati sulat ko, agkula, manok nun kanitan. San Pedro. Di ba? Ang sabi niya sa chapter 4, verse 11, 16, hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya, yan ho yung goal at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Next. Verse 14. Yan.
Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Sige tumanaya sa golden Kristo, maging mature tayo, maging matibay tayo, no? Sa kanyang pagkatawag sa atin, para hindi na tayo maging tulad ng isang bata, madaling matangay sa sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian, no? Sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Niya may kinto, to be like Christ, di ba? Maging katulad po tayo ng lubos ni Kristo na siyang ulo nating lahat. 16, sa pamamagitan niya ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan, mamanay bahaging pinag-uugnay-ugnay, may ligament iman. Ligament imay tawag ito sama, mangkamali, may kinidya, medicine ira. May lumukyakin, lumukya pukol iman, lumukya laman, aman imay mansusuldo-suldo at kasukasuan tayo. John, diba? Atan iramay kin, mansusuldo at pukol-pukol tayo. Diba? Lumukitan pero mahalagatan. Sikaton numaminsan sakit lay kasukasuan mo akin taa. Akulaw ka la, tanaw lamay kasukasuan mo. Katon maririsarisan la. Sikaton na mo papakasalanan na may irap mo. Talagang nakulaw ka la. Di ba? Sikaton sakit la. Nabanag, arthritis. Di ba? So, pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap, ang sabi niya rito, nang tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Papaano raw lalaki at lalakas? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Panangaro. Di ba? Di ba? Walay mata. Walay sangi. Walay lima. May paa. Katawan ang tawag dyan. At ang pinakuulo, si Kristo ng kanyang iglesia. Ano kaya ang mangyari? Panay kamay tayo. Ano kaya ang mangyayari? Anong itsura natin kung panay tayo mata? Panay ilong, halimbawa. At saka tignan nyo, nakaayos yung ating katawan. Di ba? Yung katawan, yung iglesia ng ating Panginoon is nakaayos. Siya ang ulo. May kamay, may paa. Bakit yung kamay wala sa ulo? Di ba? Yung ilong, bakit wala sa tainga? Nakaayos ang lahat. Amen? Bakit nakaayos ang lahat? Para ito ay lalaki at lalakas. Kaya maayos na gumaganap ang lahat. Kung maayos nga na gumaganap ang lahat sa kanyang tungkulin, lalaki at lalakas ang katawan sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen? Diba? So, kapag sinabi nating work of progression, ibalik ho natin, verse 14, di ba? Sabi niya, para hindi na tayo parang isang bata na madaling maniwala sa babangil-abangat. No? That is the mark of progression. Maaring nakapanood ka sa YouTube, 30 minutes, no? Tungkol sa ibang katuruan. Nakarinig ka lang ng turo for 30 minutes, ikinalimutan mo na yung 30 years na itinuro sa'yo. Ang tawag dyan, immature Christian. You don't know what you believe. Hindi mo talaga alam kung ano ang pinapanindigan mo o pinaniniwalaan mo. May narinig ka, mas maganda ang paliwanag doon. Mas maganda pa kay Pastor Noel o sa mga pastor sa prayer house. Doon tayo. Di ba? Hanggang sa katotohanan, yung katotohanan ay di na totoo sa iyong buhay. Paano? Ang dami mo naririnig. Nakarinig ka pa ng ganon. Nako, ang ganda. Doon tayo. Di ba? Hindi ho ganoon. Ano ang tawag diyan? Immature. High na high ka ngayon. Kunting pagsubok, bumagsak ka. Kunting tampo, hindi ka na makita. Di ba? So, Ephesians 4:15 speaking, sabi niya, speak the truth. Pag sinabing magsabi ka ng katotohanan, that is maturity. Amen? Pag nagsasabi ka ng katotohanan, that is a fruit of maturity.
So speaking the truth, we will in all things grow. Lalaki tayo, lalawak tayo, magiging malakas tayo, matibay kung ang bawat isa ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi pa sikrito. Amen? Kapag napagsabihan ka at totoo, huwag mong sabihin hinuhusgahan ka. At kapag nahuli ka, huwag kang manisi ng iba. Aya kasi, tagad-tagad to ah. Kasalanan to ya, akin at pila mo, di ba? Nang damay ka pa ng iba, you will not grow. Hindi tayo lalaki. Why kasi? Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Sabi nga niya, the truth will set you free. Diba? Hindi ka na dapat magtampo kasi yan ay pagmamahal. Kung nagsabi sila ng totoo tungkol sa'yo, magpasalamat ka. Amen? Kaya nga kahit kaming mga pastor, lagi namin sinasabi, kung mayroon ho kayong hindi gusto sa amin o napansin sa amin na iba, sabihan nyo po kami. Speak the truth with love. Diba? And kami namang mga pastor, diba? We will speak the truth also with love. Amen? Sabi niya sa Romans 12:9. Sa Romans 12:9, sabi niya, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasaklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Amen? So that's the way we do it. Diba? That's the way we do journey together. Kasali yan sa paglalakbay ho natin. Amen? So, kasama yan sa ating paglalakbay. Ayaw natin kasing may mawala. Ang panalangin natin, ang lahat ng SBCC Prayer House, no, sumasabay sa paglalakbay. Kaya sa umagang ito, suriin ho natin kung nasa tamang paglalakbay tayo. Kasama ba tayo sa paglalakbay? No, na ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang iglesia? Oh, di ba? Ang daan ba na ibinigay ng Diyos sa SBCC Prayer House ay siya rin bang tinatahak mo? O may sarili kang daan? May sarili kang tinatahak? May sarili kang pupuntahan? Pupunta tayo ng Baguio, ang sinakyan mo papuntang Antipulo. Diba? Pupunta tayo ng Ilocos, sinakyan mo papuntang Pampanga. Hindi tayo makakarating kapag ganon. Kaya, ang sabi, hindi na dapat tayo parang isang batang madaling dalhin ng hangin. Kung saan ang ihip ng hangin, doon ka rin papunta. Alam nyo ba yun ang tawag doon? Ipa. Karakteristik ng ipa, magaan, walang laman, walang sariling bait. No? Alam na nga na mali, pinipilit pa na itama. Diba? Meron kang ibang direksyon. Maliban sa direksyon ng prayer house. Yeah. Tandaan natin, kung ano man yung direksyon na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, yun, doon tayo kasi siya naman ang head ng iglesyang ito. Amen? Siguro it's time to come back. Yeah. Kung iba ang tinatahak mo, kung dalawa ang tinatahak mo, siguro, sisiguraduhin ko yung isa doon mali. Ang gagawin lang, go back. No? Kasi maaaring nandito ka. Diba? Ngayon, pero ang puso mo sa iba. Ang tawag doon, salawahan. May kanta doon, sana, Pastor, dalawang puso ko. Diba? Yan. E pag ikaw ang aking mahal, pag nakaharap sa kaliwa, tapos ulit-ulit sa ikaw, dalawa yung mahal mo, dapat isa lang. Diba? Yan. Pero kapag ikaw nasa ibang bansa, at doon ka tinawag ng Panginoon, tuloy mo yung journey mo. Diba? Sabi nga, you can also connect, no, with us kahit na nasa ibang bansa ka na. No? O, yung mga ibang kasama natin, may mga, kanyan, pag next mo, anniversary na po. Diba? O sige, Pastor. Connection. Huwag niyong mawalain yung connection. Kahit nasa ibang lugar ka na. Amen?
Di ba? O may scholarship po tayo. O sige, pastor. Di ba? May project tayo. O sige, pastor, connection. Ang gano'n na jalay kulan mo kumon. Gaya pantratrabahuan. Di ba? Di ba? O, alon sa may akatrabaho ka lang, kapalay connection mo. Di ba? Wala ka aruma lugar, maabiglay pa nagbilay mo, ang kapalay connection mo. Dapat walan-wala. Amen? Di ba? Kasi pag uwi ka rito, this is your home church. This is your first family. Di ba? Kaya wag ho natin kakalimutan, no? Ang lakbaying ito ay para sa lahat, no? Kung nasaan ka man, pagpatuloy mo yung lakbayin mo. Siguraduhin mo lang na tama nga yung tinatahak mo. Baka iba yung napasukan mo. Hindi ho natin kaparihong katuruan. Di ba? So, kung dalawa nga ang tinatahak mo, it's time to go back. Para tayo ay lumago bilang katawan, kailangan natin ng una, commitment to the body of Christ. Committed ho tayo dapat. Amen? Hindi dapat hati ang puso natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen? Sasabihin ko sa iyo, you will not grow. Pangalawa, focus. Say the word focus. Yan, ituon sa salitang Tagalog, pagtuon, di ba? Focus tayo kung ano ang ipinapagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Amen? Di ba? Pangatlo, enjoy serving the body of Christ. Mag-enjoy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Napakasarap kayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Sino dito ang nabuboring kapag naglilingkod sa Panginoon? No? Ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay kahit halimbawa wala ka sa schedule, pastor, wala ako sa schedule. Hindi ako pinapatayo. Diba? Kahit wala ka sa schedule, sumuporta ka sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sabi nga ng ating music director, sa mga gustong sumali sa devotion, kahit na wala kayong schedule, pwede kayong pumunta, pwede kayong sumama. No, hindi hadlang yun kapag wala ka na sa schedule, hindi ka na pupunta. Diba? Sumuporta ka pa rin sa gawain ng ating Panginoon. No, wala kang ganap, dapat excited ka pa rin. Amen? Ako, sabi ko, kahit na hindi na ako patayuin dito sa harap, okay lang. Kung may papalit sa akin, okay lang. Susuporta ako kahit na hindi na ako ang tumatayo rito. Diba? Hindi ho dapat, nahahadlangan tayo sa pamamagitan lamang ng scheduling. Di ba? Kung wala kang ganap, excited pa rin dapat. Amen? Sabi, let us fix our eyes to Jesus, no? The author and the finisher of our faith. Kailangan nating ituon lamang yung ating paningin kanino? Kay pastor ba? Sa katabi mo? Kasi kapag tumingin ka sa katabi mo, baka matisod ka. Tingnan mo. Bukas, sa sunod na linggo, wala ka na. Di ba? And sabi niya rito, fix your eyes unto Jesus. Kay Jesus lamang tayo tumingin. Bakit? Siya ang author and the finisher of our faith. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ang tanong, kasama ka ba sa lakbayin na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang iglesia? Sabihin mo, sama ako, pastor. Yan. Kapag sinabi mong sama ka, dapat sa lahat ng gawain, sumasama ka. Di ba? Pastor, sama ako dyan. Prayer service, wala ka. Well, sama ako dyan. Basta, worship tayo ng linggo. Nasa palinggi pa ka pala. Nag-grocery ka. Nasa CSI ka, nasa mall ka, pero lang kapag nasa hospital ka, di ba? Hindi ka talaga namin makakasama. Alam naman na bisitahin ka namin lahat sa hospital, di ba? Hindi naman yun pwede, di ba? So pag sinabi nating sama ako, pastor, sama po ako, Lord, no, sa gawain na ibinigay mo sa amin, sumama ka. Amen? Hindi lamang ang buhay natin dapat panglinggo. Meron pa tayo mga gawain. Samahan nyo rin sa panalangin ang mga gawain sa Panginoon.
Amen. Di ba? Kung kakayanin mong pumunta at may lakas ka, pumunta ka. Hindi ka lamang dapat, sige pastor, ipanalangin ko na yung prayer service, yung worship service. Di ba, mga mentoring yan, cell groupings, okay, papanalangin ko yan, pero kayo na lang. Di ba? Kung hindi mo kakayanin, manalangin ka sa bahay mo. Ha? Pero kung kaya mo, na sumama, magpakita sa gawain na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa prayer house, pumunta ka. Amen? Di ba? Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Salamat po sa paglalakbay na ibinigay mo sa amin. Tulingan na sa aming paglalakbay, ikaw ang aming kumpas. Ikaw ang aming mapa. Natiyak, Panginoong Diyos, na sa iyong salita na hindi kami mawawala. Panginoong Diyos, pinanghahawakan po namin ang iyong mga pangako. Sabi mo, ang iyong mga mabubuting bagay na ibinigay sa amin ay yung lulubusin, Panginoong Diyos. Pinanghahawakan po namin iyon, Panginoong Diyos, na bagamat kami sa pagtahak namin sa mundong ito, there are so many struggles, problems, Panginoon, but there are so many opportunities to give you praise and worship, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Bagamat minsan dumarating ang kahirapan, minsan dumarating ang pagkalugi, minsan dumarating ang mga mabibigat na suliranin ng buhay. Lord, kasama ka namin. Kahit dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Doon man kami sa ilog, Panginoon Diyos, hindi kami malulunod. Sapagkat kasama ka namin sa lakbaying ito, Panginoon Diyos. Ang aming pong tiwala ay sa iyo. Magpapatuloy po kami, Panginoong Diyos, ayon sa kalakasan na ipagkakaloob mo sa amin. Sapagkat ang sabi ko, ang sino mang naghahanap sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos, ay mapalad. Palalakasin mo ang sino mang nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya, we give our trust, Panginoong Diyos, sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang paglalakbay na ito sa daigdig na ito, Panginoong Diyos. And hindi po kami mawawalan ng pag-asa. Kasi ang Diyos na tinanggap namin ay Diyos ng pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen.